Nahirapan ako kay Batas. Kay Batas. Kasi ano eh, iba yung forte niya that time eh. So, that time, parang siya na yung pinaka-genius dun sa rap battle kasi technical. So, parang hindi naman ako galing sa pagka-technical. So, kailangan i-absorb ko yung ginagawa niya. Kailangan mahigitan ko. So, challenging yun. Di tayo mag-aantas, akong Panginoon, ikay iglesyang Kristiyano, at tandaan mo, ako ang batas, ako ang pasiyan ng bawat hurado. Siguro kay Apex talaga, kay Apex. Bakit sir? Siyempre yung pressure kasi idol mo, lalabanan mo tapos para kang naninibago dahil quarantine battles pa siya at walang crowd, parang tingin ko talaga sa sarili ko underdog ako. Nagpipiling pogi ito si Richie De Jose. Tanga, asa ka pa. Sobrang pangit mo na imbento yung COVID-19 para lang magmaskara ka. Batas. Pinakamalakas. Bakit sir? Anong meron dun sa... Kasi nung panahon na yun, sobrang hindi pa ako ready. Kumbaga, nasa point pa ako na parang inaaral ko rin yung battle rap pa. Tapos bigla kang nilaban sa Batas na preparadong buwan ng sobrang halimaw ni Batas doon. Parang sa 100% na pinakita niya, nag-ambag lang ako ng 5% sa buhay ko. Parang gano'n na yung pinakita ko. Si Zenlook. Kasi parang kasi parang pabor na pabor siya nung time na yon, nung nag-battle kami sa Isa Buhay nung way back. Yun, parang pabor na pabor siya doon, tapos nahirapan ako ng sulat sa kanya. Ewan ko, sabayan ko ba siya sa pagiging malalim niya or papakitaan ko lang siya ng rapping skills ko, ganun. So, Zenlook. Aminin mo, nanliliit ka sa iyong sarili sa tuwing ako yung sinisilip. Natatapakan ng iyong talino sa tuwing tumatakbo ko sa iyong isip. Dito sa flip top, si D-Cloud, as in wala akong gana nun. Kung ano yung mga pinakita ko sa laban namin ni D-Cloud, hindi ako yun. Feeling ko, wala akong kwenta. Proper ko. Ayun kasi, ano ba yung paliwanag? After ng laban ko hindi, kahit nung laban pa lang namin ni Six Threat, sobrang marami na akong nasa punto ako ng buhay ko na parang daming problema eh. Pero laban pa rin. Kahit pa paano may nagawa naman ako maganda sa laban namin ni Six Threat. Pagkatapos doon si D-Cloud na, kaya kay D-Cloud parang pigang-piga na ako. Parang nagpipiga ng tuyong tapit. Wala nang mapiga, kaya kahit ano na lang. Sa flip top si D-Cloud, sa sunugan si Saki, ganun din yung sitwasyon. Wala rin ako mapiga. Siguro yung first battle, pinakauna kasi yun yung parang kasi yung first battle ko, yun siya, parang second battle ko pa lang nung on my entire career. Parang gano'n. Second battle ko, parang flip top agad, parang. So, di ako sanay eh, parang gano'n. Tingin ko, siguro parang na lang, lahat ng mga taga 3GS ko na nakalaban, nahirapan ako sa kanila. Yun, si Lipcram, si Pistol at si M-Side. Mga nakalaban ko, para sa akin yung pinaka-top, siguro si Deep City. Kaya malabo mong matawid, ito'y kwento ng... Fuck! Yun na yung punchline! Hindi ito kwento sa Bible, kaya malabo mong matawid, ito'y kwento ng na-choke mo na idol, kaya yung sequence na patid! Paborito kong battle yung kay Acer tsaka yung kay Batas. Yun. Tsaka yung kay Hardy at Lil Sisa. Pinaka-paborito ko yung kay EJ Power kasi ako nun talagang nasa oras pa ako nun, nasa panahon pa ako nun ng hindi lang jokes yung gusto kong palutangin sa akin. So rin pakita na may rap skills ako na hindi solid na bars pero kaya kong magganon nung mga panahon na yun. Ngayon kasi gusto ko na lang mangupal ng tao, mambully, mangulol kasi doon masaya yung iba. Siyempre Husky. Kasi yun yung pinaka-legacy fight talaga eh. Pero ayun, may mga favorites na din naman ako bukod doon. Marshall, nando doon. Baka kasi yung pressure nun eh. Yun, yung mga yun. Itong battle ko ngayon sa kay Surenya, yung pinaka-paborito ko kasi parang naging nangapa kasi ako ng mga dati kong battle. Tapos ngayon parang feeling ko
konti na lang makakuha ko mga perfect ko na. Kung saan ako nanalo, yun. Baka yung baka yung battle namin ni Marshall, tsaka battle namin ni Six. Pinakamahirap na parte, confusion. Confusion kasi pag meron kang laging napapanood, bago to, kailangan gayahin mo, kailangan higitan mo, kailangan sabayan mo. So, ang nangyayari, nawawala yung sariling identity ko. Nahirapan ako, ano pa talaga ako? Double time na paano ba, comedy lang. So, until now, yung pa rin yung crucial part para sa akin, yung hanapin ko talaga yung sariling ako, identity ko. Pinakamahirap na parte ay yung kaibigan mo yung makakalaban mo. Kasi limitado yung sulat at bukod doon syempre hindi mo rin alam kung sasaktan ka niya o sasaktan mo siya. Pinakamahirap mag-prepare pag kaibigan yung kalaban mo. Kasi unang-una mangangapa ka kung masasaktan ba siya. Yun yung para sa akin kaibigan doon sa part na bilang battle MC pag kaibigan mo kakalaban mo. Pinaka-challenging syempre yung oras. Yung panahon, lalo pag may mga trabaho ka at may mga pinagkakabalahan. Ayun, oras. Para sa akin, yung memorization talaga kasi di ako paano pag memorize ng mga bagay-bagay. So ayun, yung memorization. At saka yung kasi di ako mahilig mag-personal ng mga angles. So medyo challenge yung dami ng angles na pwede kong gawin. Yun yung parang Para sa akin yung pinaka-challenging na paghahanda sa battle yung yung isipan mo ng angulo yung kalaban mo. Tsaka ang hirap kasi kapag yung kalaban mo hindi mo talaga trip, yun yung parang napaka-challenging kahit anong piga mo minsan di mo talaga maisipan Iba ako maganda hindi ako naghahanda ng pagkabigay sa akin hinahanda na. Kumbaga, challenging lahat kasi nagsusulat ako pag malapit na yung laban. Kasi feeling ko, pag nagsulat ako ng maaga, mawawala ako. Kumbaga masasanay ako sa sulat ko. Ngayon, papracticing ko siya na lagi ng mas maaga hanggang sa, dahil feeling ko, kabisado ko na, papapabayaan ko na, may ganung ugali ako Kaya hindi ako nagsusulat ng maaga. Kumbaga parang, ayun, mas pinahihirapan ko yung sarili ko dahil pag nape-pressure ka, mas makakaisip ka ng mga paraan para mas mapadali yung trabaho. Tamad ako Ang mga tamad gumagawa ng mga paraan yan para mapadali yung trabaho. Ngayon, pag malapit na yung laban, dahil nape-pressure ako, ayun, makakaisip ako ng mga ideya sa mabilis na paraan. Ayun, yung pinaka-challenging. Pag naghanda ako, hindi, sa lahat ng paghahanda ako, challenging Kasi kumaga parang, ayun, naganda ako kung kailan malapit na yung laban. Kaya may mga pagkakataon na nag-choke ako. Kasi, nagsulat ako ng kung kailan malapit na yung Siguro, isang linggo bago yung laban, doon ako nagsusulat. Para mas fresh, mas lagi ko nakapractice, mas sariwa sa isip ko. Pero hindi ibig sabihin yun na yung unang 3 linggo wala akong ginawa. May mga drops na ako nun. Wala pang rhyme, wala pang pa lang, kumaga mga punchline pa lang. Pero ayun, doon ako nahihirapan sa paghahanda kasi masaya na ako sa rhyme. Yung oras talaga, yung mga paano may pagsasabay sa mga ginagawa mo na importante rin. Yun yung pinaka-challenge sa akin. Tsaka pangalawa, yung katamaran. Isa din yun. Yun, tsaka yung inspirasyon, ganun. Yun. Mahirap yung pag wala ka mga ganun.